Kung si Dr. Lauren Badoy lang daw mga kababayan ang tatanungin kung anong gagawin niya sa mga korap ngayon sa gobyerno, ay papipilahin daw niya ang mga ito at saka bang 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 bang! Ipa-firing squad daw ni Dr. Lauren Badoy mga kababayan ito mga kurakot ngayon sa gobyerno. I will shoot them all, sabi ni Dr. Lauren Badoy mga kababayan. Yan po ang kanyang sinabi dahil sa frustration niya ngayon sa ating gobyerno na wala daw ibang ginawa kundi mangurakot sa kaba ng bayan. Wala daw kasing ibang ginawa itong mga gobyernong bangag ngayon mga kababayan kundi mag-aksaya ng pera. Na mabuti sana kung napapakinabangan sana ng mga tao pero ang nakikinabang mga kababayan ay ang mga kakampi nito. Mga bagong cronies daw ng administrasyong bangag mga kababayan. At alam nyo ba, may bagong pinaplano po ang Marcos administration mga kababayan lalong-lalo na dito sa kanilang obsesyon sa pabahay. Diba ang sabi ni Marcos administration dati na 6 million na pabahay pagbaba daw niya sa pwesto tapos nakita nila na parang imposible mga kababayan. Ginawa na lang 3 million na lang. At etong sinasabi nilang proyekto mga kababayan na pabahay na maganda naman sana ang layunin, diba? Pero ang ginagawa po mga kababayan ay ginawa nila itong negosyo. Dahil isipin nyo na lang sa gagawin daw mga pabahay ngayon ng mga Marcos ay ang siguradong kikita ay ang mga contractors, which is ang mga kakampi lang naman din nila. At ang masaklap pa mga kababayan, ginarantisado pa ng gobyerno mga kababayan Guaranteed. Para sigurado dang kikita itong mga contractors sa kanilang mga gagawing bahay. Ginagarantiya ng gobyerno ng 1 to 4 trillion. Trillion po ang mga contractors sa ito para hindi sila malugi sa kanilang pagko-construct ng bahay. At saan naman kukunin ang 1 trillion to 4 trillion na iyan? Sigurado po tayo mga kababayan na utang. Nababayaran ng sambayan ng Pilipino. At sigurado, kikita ang mga contractors nito. Panoorin po natin. Corruption is so brazen. Harapan ngayon. Talagang kakapal talaga ng mga mukha. That honestly, I tell you, my thoughts are like yours. No, I want to line them all up and shoot them. Linya kayo. Yan ang gusto ni mga kababayan, ni Lauren Badoy. I tell you, my thoughts are like yours. No, I want to line them all up and shoot them. That's what I really want, and that's what I think we should be doing at this point. Because lahat ng mga korap, siguro ubos yang mga kababayan nandyan sa Kongreso. Nakita nyo, talagang ang kakapal talaga. So, while we're here, kasi nga it takes a long time, ang bagal talaga ng progress, di ba? But it still moves forward, but umaandar, pero napakabagal. But Mika, ang lumalaki sa atin ngayon mga kababayan, hindi ekonomiya, kundi utang. I really think that tayo yung nandito, tayo yung buhay ngayon sa kasaysayan ng mundo. So we can end it. We can really do something decisive so that the next generations will be better off. They won't have to deal with this kakapalan ng pagmumuka like sila Martin Romualdez, ayuda, that sort of thing. Itong mga young congressmen na JJ Suarez, silang mga dalipe, lapdogs, and it's because of money. And yung in-expose mo, Sas, yung MOOE, di ba? Yung sa tapos sabihin, open the books, galit sila mga kababayan. Congress, di ba, na liquidation by certification. Di ba? And Sas, may in-expose ka ngayong araw na to, before we go to the news from Davao, natatalakayin natin ito sa... Para magtanda sila. Lantarang authoritarianismo. Ma'am, itatanong ko to kay Sas. You exposed today, nakita ko, and I think this is very scandalous na hindi natin pwedeng palagpasin, Sas, at tatanungin namin sa iyo. There are information coming out in the open now that Marcos Jr. approved the almost 1 trillion sovereign guarantee. Hindi lang yan 1 trillion mga kababayan 1 to 4 trillion. Wow, ang laking pondo po mga kababayan. Ang laking pera, trillion. Ibig sabihin, iti-take over ng gobyerno, igagarantiya niya ang ganansya at ang negosyo ng mga kontratista at mga developer ng kanyang Garantisado na po ang profit ng mga developer mga kababayan. Ginagaranti ni BBM. Sabing housing program dito sa kanilang housing project.
Sige, join us. Sigurado kayong kikita na. Wala nang lugi-lugi ha. Without even guaranteeing the benefit for the beneficiaries, but rather the profit margin. Sa halip na ang ginagarantiya mga kababayan ay yung mga beneficiary sana na tatanggap ng bahay. Ang ginagarantiya ay ang mga contractors. O, siguradong wala kayong lugi. And the guarantee of return of capital in investment na gamitin niya Na ang mga contractors, makakakampi din nila. Sila din ang pipili mga kababayan at sigurado tayo, may mga ano dito eh. Ito mga politiko, sila din ang may-ari ng mga construction firm na iyan. pundo ng mamamayan para lamang magkaroon ng semblance na i-deliver niya ang sinasabi niyang 1 million program of housing na hanggang ngayon, SAS, 75% to 80% ang backlog nila for the last 2 years. How do you react to this kind of very scandalous decision in a cabinet Scandalous. meeting na ginawa ni Marcos Jr. na ipagarantiyahan niya, very similar to his father, itong questionably na housing construction program ng mga real estate magnate and developers? Debate ba sila dyan mga kababayan ba? Oo. Well, unang-una, no, this is within the president's power to provide sovereign guarantees. And that makes it actually a very dangerous power to have. Kaya Dangerous. prudence, no? Kasi hindi naman to machi-check and balance, no? Wala ito sa COA? Ngayon, Walang gano'n. Hindi siya pwede i-flag ng COA? Takot sa kanya. Pwede siya i-flag ng COA. Ikaw naman calorie. Wala nang silbi ang COA ngayon mga kababayan eh dahil pati ang COA takot. Ay, ang dami naman ng flag na ng COA sa Kuha walang pangil kasi ma'am. Oo nga. Dekorasyon lang political siya. climate. Ito, on its face, sovereign guarantees are okay. Especially sa mga PPP projects. Kasi nakakapag-encourage ka ng mga private investors, no? Kasi malaki kasi ang mga public projects eh. So, ang commercial finance ngayon, matumal kasi nga risky itong mga ventures na ito at baka hindi mababayaran mo yung uutangin mo sa mga commercial financing in order for you to pursue the project. So ngayon, ang sovereign guarantee, ito yung gobyerno, sasabihin niya na kami ang magagarantiya na pag hindi niya nabayaran ang utang niya, kami ang magbabayad. So, that's it. Yes, exactly. Ngayon, Parang naging garantor. Mga gobyerno mga kababayan. Siyempre, saan kukuha ang pera ng gobyerno? Sa so taxpayers. bakit ngayon ito delikado itong ginagawa ni Bongbong Marcos? Magkano yung sovereign guarantee 1 na trillion. in-approve daw niya? Wala pa tayo, hindi pa natin nakikita yung actually 1.3 trillion to 4 trillion. It can See? Ang laki mga kababayan. Kung magbabasehan mo ang galaw ng administrasyong ito, isasagad talaga nila doon sa maximum. Up to 4 trillion ang igagarantiya nila. be expanded daw sa 4 trillion. To 4 trillion. Grabe, no? Hindi na billion ang pinag-uusapan mga kababayan. Trillion. Ilulubog ba nila tayo sa utang? 4 trillion, no? To 4 trillion? Up to 4 trillion. Kasi nga 6 Pwede million raw Grabe, housing no? projects. Our budget is 5 trillion, 5 point something trillion. Yeah. Oh my gosh. Pwede, Ay, Trillion na ang pinag-uusapan mga kababayan ng Marcos administration sa isa proyekto lang ng housing. hate daw- drugs. pwede daw- Sas, I hate drugs. I really hate drugs. It really affects your Pwede daw- decision making, no? Why dangerous, SAS? Pwede daw Kawawa. pwede daw itong i-expand ng 4 trillion. Wow. Isasagad talaga nila yan. Isasagad nila yan mga kababayan. So of course, ikaw ngayon, syempre hindi pa ikaw pa nagbabayad kasi ginagawa pa lang yung bayad, no? So ang mangyayari ngayon, no? Ang tanong kasi natin dito is bakit nga ba kayo hindi makapag-finance dito? Wala kayong pera. Second, wala ring gustong bumili ng mga low-cost financing. Yeah. Yan nga ang problema mga kababayan Ito mga pinapatayo na bahay ng gobyerno mga kababayan low quality. Tapos ang mga location hindi strategic. Walang mabuting kalsada, walang mabuting tubig, kuryente. Ganyan ang lalayo. Kung ganyan lang naman din ang housing nyo, wag na lang. Uutang pa kayo.
Para sa ganyang magiging basura na lang, hindi magagamit. Tapos kung walang bibili mga kababayan, i-assure ang gobyerno ang bayad sa mga kontratista. Gobyerno ang magbabayad up to 4 trillion mga kababayan. Babayaran nila. Walang market sas Oo. Bakit? Walang market. Kahit hindi bibilhin mga kababayan, babayaran ng gobyerno. Kaya Because of the urban poor. location. Hindi nila... okay. Yes. Unang-una dyan, location. Calorie. Karamihan ng gusto ng yung mga local housing na yan, ang mga trabaho niyan ay malayo dyan sa location ng local housing. Yeah. Because, syempre, kung malapit mo sa trabaho nila, mas mahal yung lupa. So, mas matataas yung value. Yung cost, no? And, of course, substandard. Yan talaga, substandard. Basta gawang gobyerno mga kababayan, ang daming cut niyan. Siguro, ang kalidad niyan, isang sipa mo lang, crack na. Karamihan dyan substandard, kaya nga 'di ba may mga local housing doon na hindi tinitiran kasi nga substandard. Ngayon, itong sinasabi ni Department of Housing Secretary na si Cusar na marami itong anomalya bilang developer. Correct. Developer din. Can you imagine? Sila lang din ang kikita. Sabi niya is mapapabilis. So ngayon, ang gagawin ng mga contractor, magbi-build ng bahay. Kahit na mga substandard mga kababayan, bilisan natin. Anyway, bibilhin kahit pangit. Kahit hindi papasa sa standard, babayaran niya ng gobyerno. Regardless of whether it's profitable or not. Whether kahit saan na lang natin. Kahit doon sa mga liblib na bayan, liblib na lugar na walang bibili ng bahay, magbibuild tayo dahil babayaran naman ng gobyerno. 4 trillion ang budget up to maximum. Whether the demand side will be taken care of. Hindi ba? So wala silang risks, no? At ang isa pang malala dito, Color. Siguradong kita ang mga kontratista mga kababayan na kakampi nila. Colorin and Eric. Kasi ang pagkasabi niya, ang bibigyan daw ng sovereign guarantee ay yung mga existing projects na. So yung mga existing projects, so ibig sabihin, ano na yan? Wala nang vetting dahil kung sino na nandyan nasa pipeline na yan. Siguro yung iba nasa proseso na ng naputol SAS mga kababayan. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Na ginarantiya ni BBM ang kita ng mga kontratista up to 4 trillion mga kababayan para dito sa pabahay. Na-promise niya na dati-rati 6 million daw units pero ginawang 3 million. Pero ewan lang natin kung aabot ba ng 1 million. Anong masasabi niyo dito? Post or comments below.